Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 2041, Buhay at Kamatayan Dao Jun. Pagkatapos ng insidenteng ito, nakakuha si Yezuan ng maraming Dao Seeds. Sa oras na ito, na-upgrade na niya ang Devo Uling Dao Seed sa gitnang yugto ng Dacheng. Hanggat naabot niya ang huling yugto ng Dacheng, maaari siyang makalusot sa ika-9 na ranggo na Dao Jun. Sa oras na iyon, hanggat siya ay bumubuo ng isang Daoist sa huling yugto ng Dacheng, maaari siyang maging isang buhay at kamatayan na Dao Jun. Kung tungkol sa Dao ng buhay at kamatayan, ito ay nasa unang bahagi pa lamang ng Dacheng, kaya sa pagkakataong ito ay bibili si Yezuan ng ilang mga kayamanan ng buhay at kamatayan, at pipilitin ang mga ito sa antas ng banal na Dao. Nangangailangan ito ng isang tiyak na halaga ng mga mapagkukunang pinansyal. Pagkatapos ng lahat, si Yezuan ay may mas maraming karanasan sa pag-level up kaysa sa iba, kaya dapat itong magastos ng malaki. Gayunpaman, ngayong mayroon na si Yezuan ng Purple Gold Sword Servant, nasa kanya na ang kabisera. Sa ngayon, pupunta si Yezuan sa isang malaking lungsod. Sa loob ng ilang araw, makakagawa na ang Purple Gold Swordsman ng top quality Purple Gold Stone. Sa oras na iyon, tiyak na magkakaroon ng kaguluhan. Pagkatapos ng 10 araw ng mahabang paglalakbay, sa wakas ay nakarating si Yezuan sa isang malaking lungsod. Sa oras na ito, mayroon ng isang top grade na purple na gintong bato sa kanyang paglunok. Ang pinakamataas na kalidad na lilang gintong bato ay may mas mahusay na kalidad kaysa sa isa sa lilang gintong na minahan, ngunit ang pagkakaiba lamang ay ang isa sa lilang gintong minahan ay natural na output, at mayroong isang patak ng lilang gintong likido sa loob, at ang lilang gintong espada ay nagsisilbing isang katulong. Ang pinakamataas na kalidad na lilang gintong bato na lumabas ay walang laman. Gayunpaman, ang napakahusay na lilang gintong bato na ito ay hindi mabubuksan ng mga ordinaryong tao. Tinatansya ni Yezuan na walang makakakita sa mga pahiwatig ng pinakamataas na kalidad na purple gold na bato na ginawa ng Purple Gold Swordsman. Pagkatapos ng lahat, maliban sa top grade na purple gold na bato na maaaring gawin sa ore vein, hindi ko pa ito narinig. Sa ngayon, hinayaan ni Yezuan na lumabas ang Sword God clone at ipagkatiwala ito sa auction house para sa auction. Sa sandaling lumabas ang balitang ito, ang buong lungsod ay naging isang sensasyon, at ang mga pangunahing pamilya ay lahat ng pinagsama-samang pera upang makipagkumpetensya para sa top grade na purple na gintong bato. Hindi banggiti na magkakaroon ng isang patak ng lilang gintong likido sa pinakamataas na kalidad na lilang gintong bato. Ang pinakamataas na kalidad na lilang gintong bato ay sapat na nakatutukso. Iyon ay, maaaring maunawaan ng isang tao ang paraan ng lilang ginto sa 5 elemento. Ang paraan ng purple na ginto ay mas advanced kaysa sa paraan ng pulang ginto, at ito ang pinaka-nagtatanggol na paraan ng 99 Saints. Tulad ng para sa lilang gintong likido, ito rin ang material para sa pag-forging ng quasi-emperor na sandata. Hanggat maaari itong kunan ng larawan, tiyak ang pagbabalik, at maaari itong kumita ng 10 o 20 beses. Ang auction ay para sa mataas na kalidad na purple na gintong bato, at ito rin ay propaganda sa halaga nito. Makalipas ang ilang araw, nagsagawa ng malaking auction ang auction house sa lungsod. Matapos itong mabalitaan ng ilang tao, kahit wala silang pambili ay handa na silang pumasok at tingnan, dahil alam nilang tiyak na may malalaking puwersang magbibid sa pagkakataong ito, kaya dapat gumastos sila para manood ng magandang palabas. Sa oras na ito, ang Sword God clone ay nanunood na sa isang kahon. Sa lalong madaling panahon, ang auction ay magsisimula, ngunit sa pagkakataong ito ang auction ay magiging iba sa mga nauna. Sa auction na ito, mayroon lamang isang item sa auction, at iyon ay ang pinakamataas na kalidad na purple na gintong bato. Sa sandaling lumitaw ito ang pinakamataas na kalidad na lilang gintong bato. Ito pala ay isang top quality purple gold na bato. Ito ay isang magandang palabas. Tingnan natin kung aling major force ang kumuha ng larawan ng napakahusay na purple na gintong bato. Narinig ko na ang paraan ng Zijan ay napakalakas. Kung ikaw ay may matagumpay na pag-unawa sa daan, maaari mo pang harangan ang pag-atake ng isang malakas na tao 1 o 2 antas na mas mataas. Ang lilang gintong likido ay mas mabuti.
Ito ay ang material ng quasi-imperial na sandata. Hindi mo ito mahahanap. Agad na sumabog ang buong lugar. Ang lahat ng mga pangunahing pamilya, na may ideya ng muling pagbebenta ng pinakamataas na kalidad na lilang gintong bato, ay nagsimulang magbid. Nagsimulang tumaas ang presyo, at sa isang kisap mata, tumaas ito sa antas na hindi inaasahan ng mga nasa ibaba. Ito ay sapat na upang lumikha ng isang panggitnang antas ng buhay at kamatayan daos. Gayunpaman, ang lilang gintong likido ay isang bagay na kahit na ang mataas na antas ng buhay at kamatayan ng mga monarch ay naisin. Ang isang patak ay maaaring gamitin upang gumawa ng isang quasi-emperor na sandata. Kapag ang isang tao ay may isang quasi-imperial na sandata, ito ay halos hindi magagapi sa parehong ranggo, at walang sinuman ang maaaring kunin ito. Sunod-sunod na galaw. Ang Sword God clone ay nakaupo sa kahon, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay bahagyang kumaibat habang nakikinig sa sunod-sunod na tunog ng bidding sa kanyang paligid. Nagawa ko ito, kumita ako sa pagkakataong ito. Masaya na ang bathala ni Yezuan. Ang bagay na ito ay sapat na para sa kanya upang makalusot sa doujin ng buhay at kamatayan, ngunit hindi ito ang punto. Ang punto ay ang Purple Gold Sword Attendant ay makakagawa ng isang top-quality purple na gintong bato sa loob ng halos 10 araw. Sa ganitong paraan, makakapagtanghal ka muli ng magandang palabas. Sa oras na ito, biglang bumagal ang takbo ng mga malalaking pamilya, dahil nauubos na ang kanilang pondo. Ngayon, tingnan natin kung sino ang mas magaling. Ang mga pamilya at puwersang ito ay nagsimulang makipagtulungan ng pribado, at ang dalawang partido ay magkasamang pinondohan, at pagkatapos ay ipinamahagi ang pinakamataas na kalidad na purple na gintong bato. Ang yugtong ito ay tumagal ng ilang minuto, at sa wakas ang top grade na purple na gintong bato ay nahulog sa mga kamay ng 5 partido. Ang huling bid ay ang lahat ng kanilang mga ari-arian. Matapos ibawas ang bayad sa auction, nahulog silang lahat sa bulsa ni Yezuan. Astig, hindi nagtagal, ibinigay ng treasurer ng auction house ang auction money kay Yezuan. Tapos na ang auction. Gayunpaman, hindi basta-basta umalis si Yezuan, ngunit nanatili sa auction hall at nagsimulang mag-scrape. Ang lahat ng mga buto ng daw sa buong auction ay binili ni Yezuan, hindi lamang iyon, kundi pati na rin ang isang malaking bilang ng mga kayamanan ng langit at lupa na nagpapabuti sa buhay at kamatayan ng mga buto ng Dao. Ding, ang host ay nakagawa ng isang pambihirang tagumpay, at kasalukuyang siya ang ika-9 na ranggo na Daojun. Ding, ang paraan ng paglunok ay na-upgrade na sa maagang yugto ng paunang paglamig ng banal na daan. Ding, ang paraan ng buhay at kamatayan ay na-upgrade na sa maagang yugto ng banal na daan. Ding, ang host ay nakalusot, at kasalukuyang isang first-class life and death Daos. 2 system prompt ang tumunog, at ang kaharian ni Yezuan ay patuloy na nasira. Sa orihinal, ito lamang ang paraan ng paglamon at ang paraan ng buhay at kamatayan sa mga huling yugto ng dakilang Dao. Dacheng, si Yezuan ay na-promote sa antas ng banal na daan. Bilang karagdagan, pinahusay din ni Yezuan ang paraan ng apoy at ang daan ng hangin. Sa makatuwid, naiintindihan na ngayon ni Yezuan ang ilang mga banal na paraan, na lubos na nagpabuti sa kanyang lakas. Kung 2 uri lamang ng Dao ang itataas sa banal na Dao, maaari siyang direktang makalusot sa pangalawang ranggo na Life and Death Daojun. Gayunpaman, ang ilang uri ng Dao ay sama-samang itinataguyod, kaya kahit na ang isang unang ranggo na dawis ng buhay at kamatayan ay mas malakas kaysa sa pangalawang ranggo na dawis ng buhay at kamatayan. Matapos malutas ang usapin, direktang umalis si Yezuan sa auction room. Sure enough, pagkaalis niya, nakita niyang may sumusunod sa kanya. Hindi maliliit na puwersa ang mga nakilahok sa bidding kanina. Kahit na hindi nila mapanalunan ang top-grade purple na gintong bato, madali nilang malaman kung sino ang nagdala nito para sa auction. Pagkatapos ng lahat, bumili lang si Yezuan ng maraming kayamanan mula sa langit at lupa, at imposibleng manatiling mababang profile. Higit pa rito, sa mga taong sumunod kay Yezuan, mayroon ding mga tao mula sa auction house. Halika, ihain ko sa iyo ang isang palayok. Ang mga mata ni Yezuan ay kumikislap, at ang Sword God clone ay agad na umalis sa lungsod. Tungkol naman sa mga stalker sa likod niya, umalis sila ng lungsod nang hindi sinasadya. Ang mga taong ito ay hindi nahiya, at pagkatapos nilang magtinginan,
sinimulan nilang talakayin ang pagmamay-ari ng Chen Kunring. Ang Sword God clone ay tumingin sa mga taong ito, ang mga sulok ng kanyang bibig ay bahagyang nakataas, at sinabi, lahat, kung wala kang gagawin, aalis ako. Nang marinig ito, kakaiba ang pakiramdam ng mga taong iyon. Si Yezuan ay isang tao lamang, at kahit na ang pinakamababang antas sa kanila ay mas mataas kaysa kay Yezuan. Yezuan, bakit ang tahimik mo? Boy, iabot mo ang Chen Kunring ng masunurin, at kaya kitang buhayin. Mabagal na sabi ng isang matandang lalaki. Kabanata 2042 on the spot breakthrough. Kung tumalikod ka at umalis ngayon, kaya kung hayaan kayong lahat na mabuhay, sabi ni Yezuan sa tono ng iba. Matapang, wala nang sinabi ang matanda. Ngunit sa oras na ito, may hindi na nakatiis at direktang pinatay si Yezuan. Bastos, galit na nagmura ang iba at sumugod kay Yezuan. Kung ito ay isang ordinaryong tao, na humaharap sa ganoong sitwasyon, natatakot ako na siya ay matakot na umihi. Dapat mong malaman na ang halos 100 taong ito ay nasa antas ng buhay at kamatayan na Daojun, at ang pinakamalakas ay ang ika-4 na baitang buhay at kamatayan na Daojun. Yezuan District, Yipon Life and Death Daojun, hindi masamang maging matatag. Magandang palabas, sa wakas ay magsisimula na. Kumislap ang mga mata ni Sword God Clone. Dahil ang mga taong ito ay naririto upang pagnakawan siya ng kanyang kayamanan, hindi na kailangang magpakita ng awa. Isang salita, patayin. Sa susunod na sandali, lumitaw lahat sina Zhejian Jianxi, He Zhao, at Shu Lao. Bilang karagdagan, mayroong God of War mounts. Sa una at sa pangalawang pagkakataon, ipinatawag ni Yezuan ang ginintoang dragon at ang golden saber-toothed na tigre. Napakaswerte niya, ngunit sa pagkakataong ito, nagpatawag na lang siya ng ordinaryong Thunder Mammoth. Gayunpaman, ang lakas ng Lay Mammoth na ito ay maihahambing din sa isang ikatlong ranggo na dawis ng buhay at kamatayan. Siyempre, ang pinakamakapangyarihan ay ang Sword God Clone. Gamit ang Divine Sword Seal, direktang ibinaba niya ang lakas ng lahat ng naroroon. Ang mga non-Sword Cultivator ay bumaba ng 30%, at ang Sword Cultivator ay bumaba ng 10%. Kasama ang kanyang hindi magagapi na pangangatawan, hindi siya natatakot sa pag-atake. Nang sinuman, sa isang iglap, karamihan sa grupo ng mga taong nagnakaw kay Yezuan ay namatay. Paano kaya? Nagulat ang matandang lalaki na nagsabing pinakawalan niya si Yezuan sa kanyang buhay. Kalahati ng kanyang mga tao ay napatay din sa unang alon ng pagsingil, na naiwan lamang siya at ang dalawa pa. Kaagad, naunawaan niya na si Yezuan ay hindi isang taong dapat ipagtanggol, at mabilis na inalis ang mga tao. Saan pupunta? Biglang bumagsak ang malakas na sigaw sa kanyang tenga. Hindi ko alam kung kailan, pinatay na siya ng Sword God Clone sa likod niya. Matapos makapasok sa dawis ng buhay at kamatayan, si Yezuan, na may Dao ng buhay at kamatayan, ay nakipagtulungan sa Dao of Devouring, at ang kanyang kapangyarihan sa pag-atake ay napakalakas. Gamit lamang ang isang espada, pinalipad ang matanda. Dagdag pa, sa direksyon kung saan lumipad palabas ang matanda, may binabantayan na siyang behemoth. Boom! Nahulog ang Lay Mammoth, direktang tinapakan ang matanda sa malubhang pinsala, at pagkatapos ay inispray ang itim na sungay para patayin siya. Walang suspense sa laban na ito. Sa loob ng ilang segundo, nalutas na ang iba pang mga tao, at walang nakaligtas. Sa di kalayuan, ang mga taong iyon sa lungsod ay nanunood ng labanang ito at hindi napigil ang lunukan ang isang subo ng laway. Si Yezuan pala ay nagpapanggap na baboy at kumakain ng tigre. No wonder hindi siya umalis. Nais pala niyang lumaban sa pagnanakaw at pagpatay. Biruin mo, paano magiging ordinaryong tao ang isang taong nakakagawa ng top quality na purple na gintong bato para sa auction at hindi ilihim ito. Ang nakapagpasaya kay Yezuan ay ang mga taong ito ang mga puwersang lumahok sa auction, at nagdala sila ng maraming pera. Yezuan, isa pang malaking kita. Sa sandaling ito, bumalik siya sa auction house, ginugol ang lahat ng pera, at pagkatapos ay pumasok sa pangalawang ranggo na Daojun ng buhay at kamatayan. Sa pamamagitan ng paraan, ang buong lungsod ay nakolekta. Ang Panginoon lamang ng lungsod ng ikalimang baitang buhay at kamatayan na si Daojun, hindi niya napigilan si Yezuan pagkatapos ng pambihirang tagumpay, at sabay na dinala sa paglunok.
Hindi lang iyon, ang top-grade purple na gintong bato ay narecover din niya. Maglakad, ang Sword God clone ay bumasag sa kawalan, bumalik kay Yezuan, at pagkatapos ay nagpatuloy muli. Sa susunod na yugto ng panahon, ginamit ni Yezuan ang pamamaraang ito ng pangingisda upang akitin ang iba na gumawa ng mga krimen, at pagkatapos ay kumilos siya upang sugpuin sila. Wala pang isang buwan, nakapasok siya sa ika-4 na baitang buhay at kamatayan na si Dao Jun. Kasabay nito, nakakuha din siya ng 3 top-grade na purple na gintong bato. Ngayon, muli siyang dumating sa isang malaking lungsod, ngunit sa pagkakataong ito ay mas malaki ito kaysa dati. Tulad ng dati, ginamit niya ang pinakamataas na kalidad na purple na gintong bato upang mangisda, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, sa pagkakataong ito ay nahuli niya ang lahat ng Panginoon ng lungsod. Sa oras na ito, pinangunahan ng may-ari ng lungsod ang mga master para habulin si Yezuan. Itong Jade Cauldron City Lord ay isang ika-9 na ranggo na dawis ng buhay at kamatayan. Pagkaraan ng maraming taon, isa na siyang kalahating paa at kalahating hakbang na emperador. Ang kanyang lakas ay hindi maliit na bagay. Para sa ibang tao, walang dapat ikatakot. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Nakipaglaro na siya sa Panginoon ng lungsod na ito dati, ngunit tinipon niya ang lahat para kabkuban ang kabilang partido, at hindi siya makakakuha ng anumang benepisyo mula sa kabilang partido. Bagamat sinabi niyang nasa kanya pa rin ang huling trump card ang Divine Sword Art, hindi siya 100% sigurado na maaabot niya ang rurok ng ika-9. Naranggo na Dao Jun ng buhay at kamatayan. Not to mention 100%, not even 20%. Kung hindi yun gumana, gumamit ng iba pang mga pamamaraan. Matanda, gusto mo ba talaga itong 3 top grade na purple na gintong bato? Ang mga yabag ng Sword God clone ay biglang huminto, at lumingon siya at nagtanong. Ibigay mo ang iyong mga gamit, huwag kang mamatay. Galit na sigaw ng City Lord ng Jade Cauldron sa likod. Ito ba? Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at sinabing, hindi imposibleng ibigay ko ito, ngunit kailangan mo munang kunin ang aking espada. Nang marinig ito, natigilan si Yuding City Lord at nagsabi, sa tingin mo ba ay kaya akong patayin ng iyong espada? Whether it works, malalaman mo lang kung susubukan mo, itanong mo lang kung dare ka. Sabi ni Yezuan, sige, espada lang, tara na. Malamig na umungol si Yuding City Lord. Si Yezuan sa kanyang harapan ay isa lamang 5 baitang life and death dawist, at bilang isang kalahating paa at kalahating hakbang na emperador, paano siya matatakot? Kaya lang, ang espada ni Yezuan ay hindi napakadaling kunin. Have the guts, sana hindi ka tumakas sa takot. Malamig na sumungot si Yezuan, kinuyam ang buhay at kamatayang espada sa kanyang kamay, at marahas na nilalas. Ang espadang ito ay kasinungalingan lamang. Ang tunay na pag-atake ay ang banal na espada na nakadikit sa tuktok ng ulo. Ang Divine Sword Art ay may epekto ng agarang pagpatay sa lahat ng mga kaaway. Kapag nagamit na, pati langit ay masisira. Nang makita ang hakbang na ito, nang inig si Yuding City Lord, ngunit nang tumingin siya sa sirang kalangitan, bigla siyang may napagtanto. Biglang lumakas ang hininga niya. 9 na ranggo ng buhay at kamatayan Dao Jun. Huwag! Sa sandaling ito, nakalusot na siya sa isang kalahating hakbang na emperador. Ang galaw ni Yezuan ang naging dahilan upang makalusot siya. Pinagpala ng tadhana, kalahating hakbang na emperador. Nanlaki ang mga mata ng City Lord ng Yuding City. Hindi niya inaasahan na siya, na na-stuck sa kaharian ng buhay at kamatayang pang-9 na ranggo na si Dao Jun sa hindi mabilang na mga taon, ay makakapasok sa kalahating hakbang na emperador ngayon, na talagang hindi inaasahan. Ang dawis ng buhay at kamatayan ay dapat itaas ang 3 uri ng Dao sa huling yugto ng dakilang pagkumpleto ng banal na Dao bago magtanim ng prutas ng Dao. Sa hindi mabilang na taon na ang nakalipas, naisulong na niya ang 3 uri ng Dao sa huling yugto ng Docheng, kaya isang hakbang na lang ang layo niya sa kalahating hakbang na emperador. Sa pagkakataong ito, dahil sa tulong ni Yezuan, ang kanyang 3 binhi ng Dao ay nagsanib at naging prutas ng Dao, sa wakas ay naging kalahating hakbang na emperador. Kapag nakalusot ka na sa isang kalahating hakbang na emperador, magkakaroon ka ng unang uri ng kapalaran, at maaari mong pansamantalang hiramin ang kapangyarihan ng langit. Gamit ang isang alo ng kamay ni Yuding City Lord, isang gintong palad ang bumaril, at ang Divine Sword ay nasample sa isang iglap. Boom!
Nahulog ang Divine Sword, at walang nasugatan. Kabanata 2043 Mga transaksyon. Araw, galit na saway ni Yezuan. Hindi ko inaasahan na babalik ang lalaking ito sa kanyang sinabi. Kasabay nito, naramdaman din niya ang pagbabago ng hininga ng kabilang partido. Makapangyarihan, sapat na ang lakas para pabilisin ang kanyang puso. Ito ay, Half-Step Emperor. Nagulat si Yezuan. Dati, nakalusot siya sa labanan at pagkatapos ay tinalo ang kalaban sa lupa. Pero ngayon, may nakalusot sa pakikipaglaban sa kanya, nakakagulo. Sa orihinal, mayroon pa rin siyang kislap ng pag-asa, na pinapatay ang lahat ng mga kaaway, ngunit sa pambihirang tagumpay ng Panginoon ng lungsod ng Yuding City, ang kislap ng pag-asa na ito ay direktang nabasag. Anak, hindi na kita kailangan pang sunduin. Tumawa ang Panginoon ng Yuding City. Siya ay tila kalmado, ngunit ang espada ni Yezuan ay nabasag maging ang ikaapat na langit, at ang kapangyarihan ay maaaring umabot sa antas ng isang kalahating hakbang na emperador. Ang espadang iyon, kahit na makalusot siya, hindi siya maglalakas loob na kunin iyon. City Lord, nakalusot ka na ba? Sa gilid, nagulat ang mga master ng Yuding City City Lord's Mansion. Noong una, ang may-ari ng lungsod ng Yuding City ay isang nangungunang eksperto sa Four Heavens, ngunit ngayong nakalusot na siya, wala na siyang kalaban. Bilang karagdagan, napakadaling ibagsak si Yezuan sa antas ng kalahating hakbang na emperador. Paano ang breakthrough, hindi mo pa rin ako matutulungan? Malamig na sabi ni Yezuan. Ito ba? Kinaikit ng Panginoon ng Yuding City ang kanyang mga mata, at agad na naging streamer at lumapit kay Yezuan. Ang bilis na ito ay higit sa 10 beses na mas mabilis kaysa dati. Bago pa makapag-react si Yezuan, ang may-ari ng lungsod ng Yuding City ay nakatayo na sa kanyang harapan, at hinawakan ng kanyang kamay ang balikat ni Yezuan. Bang! Isang pag-atake na naglalaman ng kapangyarihan ng tadhana ay dumapo sa Sword God Clone, ngunit ang ikinagulat ng City Master ng Yuding City ay ang Sword God Clone ay hindi pa rin nasaktan. Paano ito posible? Nagulat ang Panginoon ng Yuding City. Mayroong malaking agwat sa pagitan ng buhay at kamatayan na si Daojun at ang kalahating hakbang na emperador. Kapag nagawa na ang pambihirang tagumpay, ang lakas ay mapapabuti ng mabilis, at halos hindi ito banta sa antas ng buhay at kamatayan ng Daojun. Ang welga kanina ay hindi bababa sa 12-dosenang beses na mas malakas kaysa dati, ngunit talagang kinuha ito muli ni Yezuan. Ano ang gawa sa katawan na ito? Sabi ko, hindi mo ako masasaktan. Nagpatuloy ang Sword God Clone na lumipad palabas. So ano, nakuha ko ang gusto ko. Ang Panginoon ng lungsod ng Yuding City ay agad nang umiti at inilahad ang kanyang kanang kamay, na may Chen Kunring sa kanyang palad. Ang Chen Kunring na ito ay orihinal na isinusuot sa mga kamay ng Sword God Clone. Oo, tumawa din ang Sword God Clone. Sa sumunod na sandali, ang ngiti ng may-ari ng lungsod ng Yuding City ay biglang tumigil, dahil sinisiyasat niya at nalaman na walang laman ang Chen Kunring at walang kahit isang buhok. Nasaan ang mga gamit? Hindi napigil ang magtanong ng City Lord ng Yuding City. Ito ba hinahanap mo? Gamit ang kamay ni Yezuan, naglabas siya ng 3 mataas na kalidad na purple na gintong bato, at pagkatapos na patatagin ang kanyang katawan, muli niyang inilagay ang mga ito at sinabing, Chen Kunring, isinusuot ko lang ito para sa kasiyahan, hindi ako umaasa dito. Mag-imbak ng mga gamit. Anong matalinong pamamaraan? Hindi nakakagulat na walang takot. Kailangang aminin ng may-ari ng lungsod ng Yuding City na si Yezuan ang pinakamahirap na nakita niya. Noon, hanggat kinuha mo ang aking espada, pagkatapos ay bibigyan kita ng 3 top grade na kulay ube na gintong mga bato, ngunit bumalik ka sa iyong salita, na labis na ikinadismaya ko. Walang magawang umiling si Yezuan. Nang marinig ito ng may-ari ng lungsod ng Yuding City, nanlamig ang kanyang mukha, at sinabi niya, hindi ako naniniwala. Sa kaharian ng aking kalahating hakbang na emperador, hindi kita matutulungan. Sa isang iglap, pinatay niya itong muli, direktang tinamaan si Yezuan na parang sandbag. Sa kasamaang palad, hindi ito gumagana. Hindi ko alam kung gaano katagal, tumigil ang Panginoon ng Yuding City. Nakalusot ako sa kalahating hakbang na emperador, at nagamit ko na ang kapangyarihan ng langit, ngunit hindi ko pa rin siya masasaktan. Ang may-ari ng lungsod ng Yuding City.
ay naisip sa kanyang puso, kahit na pagsamahin ko ang aking kaharian, natatakot ako na ang resulta ay magiging pareho pagkatapos kong gamitin ang aking kapalaran ng mahusay. Sino ang taong ito? City Lord, hindi ka ba lumalaban? Ang Sword God clone sa di kalayuan ay umakyat mula sa lupa at nagsabi, kung hindi ako lalaban, aalis na ako. Maghintay. Tinawag ng Panginoon ng Yuding City si Yezuan upang huminto. Paano? Lumingon ang Sword God clone. Dahil hindi kanya masasaktan, let's make a deal. Sinabi ng Panginoon ng lungsod ng Yuding City, binili ko ang iyong 3 top grade na purple na gintong bato. Oh, okay. Ngumisi ang Sword God clone at sinabing, 3 mataas na kalidad na purple na gintong bato, ipagpalit ang iyong Tiancun ring. Matapos marinig ito, ang may-ari ng lungsod ng Yuding City ay nag-alinlangan sandali, at pagkatapos ay kinuha ang Tiancun ring ng ibang tao. Bibigyan muna kita ng top quality purple gold na bato. Walang sinabi si Yezuan at naghagis ng mataas na kalidad na purple na gintong bato sa nakaraan. Nang makita ito, gulat na sinabi ng may-ari ng lungsod ng Yuding City, ibigay mo na lang sa akin. Haha, kung kaya mong patakbuhin ang monghe, ngunit hindi makatakas sa templo, gusto mo pa ba ang Yuding City? Nakangiting sabi ni Yezuan. Ang Panginoon ng Jading City ay isa na ngayong half-step emperor, ngunit sa kanyang Jading City, mayroon lamang 8 ranggo na Taoist Masters ng buhay at kamatayan. Kung papatayin siya ni Yezuan, sapat na iyon para magdulot ng mapangwasak na suntok. Sa oras na iyon, ang City Lord's Mansion ay hindi magagarantiyahan. Dahil sa pangungusap na ito, natigilan ang may-ari ng lungsod ng Yuding City. Kinusat niya ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay itinapon ang mga singsing na Tiancun na iyon. Kinuha ni Yezuan itong Tiancun rings at tiningnan ang mga ito. Talagang maraming magagandang bagay sa kanila, na naging dahilan upang makapasok siya sa ika-6 na baitang buhay at kamatayan na si Dao Jun. Breakthrough. Natigilan ang City Lord ng Yuding City. Nagawa niyang makalusot on the spot dahil sa Divine Sword Art ni Yezuan. At ngayon si Yezuan ay nakalusot. Ano ang nangyari? Gayunpaman, wala siyang pakialam, dahil hindi niya magiging kalaban si Yezuan kahit na makapasok siya sa ika-9 na ranggo na Daoju ng buhay at kamatayan. Ang isang kalahating hakbang na emperador na maaaring gumamit ng paraan ng tadhana ay hindi matatalo ng isang Daoist na buhay at kamatayan. Nasaan ang iba pang 2 top grade na purple na gintong bato? Tanong ng Panginoon ng Yuding City. Eto na, inisip ni Yezuan ang 2 top grade na purple na gintong bato at nakangiting sinabi, sa orihinal, gusto kong ibigay ito sa iyo, ngunit natalo mo lang ako ng gusto, kaya ang 2 top grade na purple na gintong bato ay dapat ituring bilang paghingi ng tawad. Ikaw. Nanlaki ang mga mata ng City Lord ng Yuding City at kukunin na sana ang top grade purple na gintong bato sa mga kamay ni Yezuan, ngunit sa susunod na sandali, nawala ang figure ni Yezuan. Hindi, para maging tumpak, nawala ang clone ng Sword God at binawi ni Yezuan na nasa malayo. Kasabay nito, kumalat ang isa pang salita. Ang City Lord ng Yuding City, babalik ako para sa top quality purple na gintong bato, mangyaring panatilihin itong maayos. Tuldok, tuldok, tuldok. Ang Panginoon ng lungsod ng Yuding City ay ang pagkakaroon ng isang kalahating hakbang na emperador, at sa kasalukuyang estado ni Yezuan, natatakot ako na hindi niya kayang makipaglaban sa kanya. Sa kabutihang palad, mayroon pa ring 2 top grade na purple na gintong bato si Yezuan, na sapat na para sa kanya. Bagamat ang 3 top grade na purple na mga batong ginto ay lubhang nakatutukso, sa katunayan, isang top grade na purple na batong ginto ay sapat na upang maakit ang mga tao na gumawa ng mga krimen. Yezuan, panatilihin mo muna ang paghihiganting ito sa iyong puso, at bumalik upang maghayganti kapag sapat na ang iyong lakas sa hinaharap. Sa puntong ito, patungo na siya sa isa pang malaking lungsod, handang mangisda, muli. Kabanata 2044 ang pagkamatay ng may-ari ng lungsod. Pagkalipas ng ilang araw, dumating si Yezuan sa isang 4 na layer na nangungunang lungsod na maihahambing sa Yuding City. Gayunpaman, pagpasok niya sa lungsod, may narinig siya. Narinig mo ba na ang may-ari ng lungsod ng Yuding City sa Hilaga ay pinigilan? Hindi naman, master yan ng 9 rank life and death Dao Jun. Nakapasok na daw siya sa half-step emperor.
Ano ang ikasyam na baitang buhay at kamatayan Dao Jun, ang Panginoon ng lungsod ng Yuding City ay nakalusot sa kalahating hakbang na emperador ilang araw na ang nakakaraan, at ang buong lungsod ay nagpahayag nito. Kahapon lang biglang dumating ang isang master, na sinupil ang Panginoon ng lungsod ng Yuding City at kinuha ang kontrol sa Yuding City. Ano, Emperador Banbo? Oo, ang dahilan ng insidente ay tila dahil sa isang mataas na kalidad na purple na gintong bato. Matapos matalo ang Yuding City City Lord, ang top grade na purple na gintong bato sa kanyang kamay ay nakuha ng kabilang partido. Kasabay nito, ang kabilang partido ay nag-anunsyo din sa mundo na kusa silang bumili ng purple na gintong bato at top grade na bato. Zijenshi, kung may hindi magbebenta nito at mapapatay siya ng walang kapahamakan. Sino ba itong taong ito, napakayabang, maaaring mula sa ikalimang langit na iyon? Sigurado, ito ang pag-uusap na narinig ni Ye Zuan pagkatapos pumasok sa lungsod. Hindi ko inaasahan na matatalo ang City Lord ng Yuding City, at ang aking top-grade purple na gintong bato ay nahulog din sa mga kamay ng kalaban. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Ye Zuan, ngunit hindi niya isinasapuso ang bagay na ito. Sa pamamagitan ng pangingisda, kinuha niya ang malaking lungsod na ito na maihahambing sa Jade Cauldron sa kanyang bulsa, at pagkatapos ay umalis muli. Sa susunod na yugto ng panahon, si Ye Zuan ay nagpatuloy sa pagtakbo, at ang kanyang kaharian ay lumagpas mula sa ika-6 na ranggo ng dawis ng buhay at kamatayan hanggang sa ika-8 ranggo ng dawis ng buhay at kamatayan. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos niyang makapasok sa ika-8 ranggo na buhay at kamatayan na si Dao Jun. Ding, death chase ang pumapatay sa target. Biglang, isang system prompt ang tumunog sa isip ni Ye Zuan. Anong nangyari? Nagtaas ng kilay si Ye Zuan. Sa nakaraang labanan sa Panginoon ng lungsod ng Yuding City, minarkahan niya ang lahat, ngunit ang iba ay isang maliit na minion, kaya binawi niya ang utos ng pagtugis ng kamatayan at minarkahan lamang ang Panginoon ng lungsod ng Yuding City. Ngayon, pinapatay ng Death Pursuit ang target, na tumutukoy sa Panginoon ng Yuding City. Bagamat sinabing nakipag-away sa kanya ang may-ari ng lungsod ng Yuding City, natapos si Ye Zuan sa kabiguan, ngunit nais ni Ye Zuan na humanap ng paraan pabalik. Ngayon, patay na ang City Lord ng Yuding City, at ang top-grade purple na gintong bato ay nahulog na rin sa mga kamay ng iba, na hindi katanggap-tanggap. Sa ngayon, si Ye Zuan ay patuloy na bumabagsak sa kawalan at bumabalik sa Yuding City. Sa oras na ito, sa Jading City, mayroong isang lilang sinag ng liwanag na tumagos sa kalangitan, na napakaliwanag. Hinayaan ni Ye Zuan ang pag-flow ng Sword God sa lungsod, at agad na nakaramdam ng malakas na hininga. Mukhang ito ang master mula sa Wushangtian, ang mamamatay tao na pumatay sa Panginoon ng Yuding City. Ang Sword God clone ay agad na nagpadala at nagtungo upang suriin. Pagdating niya sa mansyon ng City Lord, nakita niya ang maraming tao na nakapila sa labas ng mansyon ng City Lord, at ang cultivation base ay hindi mababa, at least the 7th rank life and death Daoist. Lahat sila ay nagbebenta ng lilang gintong bato. Kakaiba, isang kalahating hakbang na emperador, ano ang ginagawa mo sa napakaraming purple na gintong bato? Medyo nalito si Ye Zuan. Ang mga half-step na emperor ay halos makakagawa ng isang quasi-emperor na sandata, kahit na mangolekta sila ng pinakamataas na kalidad na mga purple na gintong bato, bakit kailangan pa rin nila ang mga purple na gintong bato para sa pagpapanday ng buhay at kamatayang mga sundalo? Hindi na ito maasikaso ni Ye Zuan, kaya diretsyo niyang hinayaan ang Sword God clone na sumigaw, mayroon akong 5 top grade na purple gold na bato sa aking kamay, magkano ang halaga ng mga ito? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, lahat ng naruroon ay tumigil sa kanilang ginagawa at natigilan. Ang isang top-grade purple na gintong bato ay nagkakahalaga ng malaking halaga, magkano ang 5 top-grade na purple na gintong bato? Natatakot ako, walang sinumang naruroon ang makakakalkula nito. Sa mansyon ng City Lord, narinig ito ng isang binata at agad na nagmulat ng mata at nagmamadaling lumabas. Sinundan niya ang boses, nakita ang Sword God clone, at sinabing may pagkamangha, ikaw, may 5 top grade na purple na gintong bato. Oo, gusto kong palitan silang lahat ng Taoismo, pati na rin ang mga kayamanan ng paglilinang ng buhay at kamatayan Taoismo at apoy na Taoismo. Tumango ang Sword God clone.
Ang kakayahang maunawaan ang paraan ng buhay at kamatayan ay isang kaunting kasanayan. Well, ang mga bagay na ito ay sa iyo. Walang kwenta ang binatang ito, ikanaway ang kanyang kamay at kumuha ng tiyan kunring mula sa himpapawid, at pagkatapos ay kumuha ng isang bagay mula sa sarili niyang tiyan kunring. Pagkatapos, ibinato niya ang tiyan kunring kay Yesuan. Kung hindi makabuo si Yesuan ng 5 top grade na purple na gintong bato, malamang na mamatay siya. Sa harap ng isang kalahating hakbang na emperador, walang buhay at kamatayan na dawistang ng ahas na gawin ito. Kinuha ni Yesuan ang singsing na tiyankun na ito, at nagliwanag ang kanyang mga mata. Ang mga bagay dito ay sapat na para makalusot siya sa ika-9 na ranggo na buhay at kamatayan na si Dao Jun o maging ang Rurok. Sa sandaling ito, diretso niyang nilunok ito, isang prutas ng Dao ang namuo sa kanyang katawan, at ang kanyang hininga ay lumakas. Ding! Ang host ay nakalusot na sa ika-9 na ranggo na buhay at kamatayan na si Dao Jun. Kung gusto mong patuloy na makalusot, mangyaring dambungin ang kapalaran ng iba. Nang marinig ito, nagtaas ng kilay si Yesuan. Pandarambong, tadhana. Si Yesuan ay hindi pamilyar sa kaharian ng Half-Step Emperor, dahil hindi marami ang nasa 4th heaven. Gayunpaman, mayroong isang kalahating hakbang na emperador sa harap niya, hanggat siya ay pinugutan. Pagkatapos ay malalaman ang lahat. Medyo nagulat ang binata, at tahimik na pumasok si Yesuan, dahilan para hindi niya ito maisip. Gayunpaman, wala siyang masyadong pakialam. Ang mahalaga sa kanya ay ang 5 top grade na purple gold na bato. Hanggat pagmamay-ari niya ang 5 top grade na purple na gintong bato, pagkatapos ay maaari siyang bumalik upang magnegosyo, at maaari siyang makakuha ng ilang mga reward sa halip. 5 top grade purple na gintong bato, dito. Itinapon ni Yesuan ang 5 top grade na purple na gintong bato nang hindi nagsasalita. Kabilang sa 5 top grade na purple na gintong bato, 2 ay mula sa nakaraan, at ang 3 pa ay condensed mula sa purple gold sword servant kamakailan. Nang makita ito, nagliwanag ang mga mata ng binata. Hindi niya inaasahan na mayroon talagang 5 top grade na purple gold na bato si Yesuan. Saan mo nakuha itong 5 top grade na purple na gintong bato? Hindi napigil ang magtanong ng binata. Ang mga lilang gintong bato ay pangkaraniwan, ngunit sa 1,000,000 lilang gintong mga ugat, maaaring walang isang mataas na kalidad na lilang gintong bato. Gayunpaman, talagang nagmamay-ari si Yesuan ng 5 top grade na purple na gintong bato, na talagang kakaiba. Nakapatay ako ng tao sa daan, nakuha ko, sagot ni Yesuan. Oo, maganda ang ginawa mo. Ang binata ay labis na nasisiyahan, at sabay na itinuon ang kanyang mga mata sa tiyan kun singsing ni Yesuan. Wala, ano pa ba ang nasa loob? Gayunpaman, nung inaatake niya ang ideya ni Yesuan tiyan kun, inaatake din ni Yesuan ang kanyang ideya. Narinig ko noon na natalo ng iyong kamahalan ang Panginoon ng Yuding City. Tanong ni Yesuan, hindi maganda ang ginawa ng taong ito at pinatay ko. Malamig na sabi ng binata. Kinaikit ni Yesuan ang kanyang mga mata at sinabing, so, nasa kamay mo rin ang top grade purple na gintong bato sa kanyang kamay. Oo, ano? Bahagyang nagulat ang binata. Kung may maglalakas loob na magsalita sa kanya sa ganoong tono, matagal na silang namatay. Ngunit dinalhan siya ni Yesuan ng 5 top grade na purple na gintong bato, kaya maganda ang kanyang kalooban. Hindi alam ng iyong kamahalan, ang top grade na purple na gintong bato ay akin din, kaya't pakibalik ito. Mabagal na sabi ni Yesuan. Ibalik mo ito, ang pinakamagandang batong kulay ube. Pagkarinig nito ay natigilan sandali ang binata. Hindi niya inaasahan na maglakas loob si Yesuan na hayaan siyang ibalik ang mga bagay. Hindi pa banggitin kung kay Yesuan ba ang bagay, basta maglakas loob na sabihin ang pangungusap na ito, ang katapangan ni Yesuan ay napakakaiba. Kabanata 2045 Half-Step Emperor. Hahaha. Biglang tumawa ang binata na parabang ito na ang pinaka-nakakatawang biro na narinig niya sa buong buhay niya. Ang dahilan kung bakit naglakas loob si Yesuan na sabihin ito ay dahil nakapasok na siya sa ika-9 na ranggo ng dawist ng buhay at kamatayan, at dahil isa siyang Sword God clone, siya ay walang takot. Mukhang hindi nagbabayad ang iyong kamahalan, dahil iyon ang kaso, kung gayon ay pupunta ako at kukunin ito ng personal. Galit na umungal ang Sword God clone, direktang inilabas ang kanyang sandata, at nilaslas ang binata.
Isang mabangis na enerhiya ng espada ang bumagsak sa hangin at damapo sa kabataan, ngunit nakakalat sa pamamagitan ng gintong liwanag sa kabataan. Nakakatuwa talaga, the way of heaven and the way of heaven, there is heaven before there is the way, inatake mo talaga ako ng way, hindi ko talaga alam kung ano yon. Ngumisi ang binata, maging ito ay isang kalahating hakbang na emperador o isang emperador, o kahit isang walang hanggang emperador, lahat sila ay gumagamit ng parehong paraan, iyon ay, ang kapangyarihan ng langit, na kilala rin bilang ang tadhana. Ang tadhanang ito ay maaaring lubos na magpapataas ng habang buhay. Kasabay nito, mas maraming tadhana, mas mabilis ang bilis ng paglilinang. Sa makatuwid, ang kaharian na ito ay napakalupit. Kung may hindi pagkakasundo, ito ay papatay at pagkatapos ay mandembong sa kapalaran ng iba. Hindi ako naniniwala, hindi ko masisira ang depensa mo. Nanlaki ang mata ni Yezuan at muling bumaril. Bilang karagdagan, lumitaw sina Xu Lao, He Jiao, Zijian Jianxi at iba pa. Ang isang tila langgam ay naglalakas loob na salakayin ako, nanliligaw sa kamatayan. Nagalit na ang binata, at itinaas niya ang kanyang kamay at sinagot si He Jiao at iba pa. Hindi lang iyon, pati ang Purple Gold Swordsman ay napaluhod. Sa kabutihang palad, ang clone ng Sword God ay isang hindi magagapi. Napag-iral, kaya hindi siya nasaktan. Hindi ako naniniwala, hindi kita kayang patayin. Nanlaki ang mga mata ni Yezuan at muling tinawag sina Xu Lao at He Jiao. Para naman sa Zijian Swordsman, dahil sa kanyang pagkamatay, hindi na siya maaaring ipatawag ngayon. Sa laban na ito, ipinaglalaban daw ito, kaya medyo natalo ang mga nasa ibaba. Mabuti na lang at naglaban sa himpapawid ang dalawang panig, kung hindi ay masisira ang buong Yuding City. Patuloy na tinatawag ng Sword God clone sina Xu Lao at He Jiao para umatake, na ikinagulat ng binata. Nang makitang wala siyang pakinabang, si Yezuan, na nasa malayo, ay gumawa ng desisyon. Sa ngayon, nabasag lang niya ang kawalan at bumaba ng personal. Sa sandaling lumitaw siya, ang Divine Sword Seal ay na-activate niya. Ang binata ay hindi isang cultivator ng espada. Matapos maapektuhan ng Divine Sword Seal, ang kanyang combat power ay agad na bumaba ng 30%. Gayunpaman, ang lakas na ito ay hindi pa rin maihahambing sa dojo ng buhay at kamatayan. Sa kabutihang palad, kayang labanan ng Void Spirit Armor ni Yezuan ang pag-atake ng tadhana. Hindi ko inaasahan na ang magic weapon form ni Megatron ay nalampasan na ang langit. Nagulat at natuwa si Yezuan sa kanyang puso. Gayunpaman, maaaring hindi ganoon kadaling patayin ang binatang ito. Mukhang may kabayaran. Halika, God of War Hegemony. Ang mga mata ni Yezuan ay kumislap, at ang banal na enerhiya sa kanyang katawan ay biglang naging marahas, at pagkatapos ay mabilis na binomba ang kanyang sariling katawan. Ang katawan ng Diyos ng Digmaan ay may dalawang epekto, ang isa ay mabilis na paggaling, at ang isa ay mas mabigat ang pinsala, mas malakas ang lakas. Talagang ginamit niya ito noong lumaban siya sa Panginoon ng lungsod ng Yuding City noong araw na iyon, ngunit hindi pa rin niya ito matalo. Gayunpaman, ang kanyang mga pinsala sa araw na iyon ay halos kalahati lamang. Ngayon, ilalagay niya ang kanyang sarili sa state of near death, para maisigawa niya ang kanyang super combat power. Sa isang iglap, ang lakas ng pakikipaglaban ni Yezuan ay tumataas, na higit pa sa clone ng Sword God. Hoy! 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 Ang sunod-sunod na sword light ay nakalilito, at si Yezuan ay nagsimulang umatake ng galit na galit. Bagamat sinabing pinigilan niya ang epekto ng pagbawi ng bloodline, ang tanging napigilan niya ay ang pagbawi ng kanyang mga sugat, at ang kanyang banal na kapangyarihan ay maaaring magpatuloy sa pagbawi. Sa kabaligtaran, ang banal na kapangyarihan ng kabataan ay patuloy na bumababa. Bagamat malakas ang Destiny Attack, kailangan nito ang suporta ng banal na kapangyarihan tulad ng tao. Sa pagkakataong ito, ginamit pa rin ni Yezuan ang paraan ng pagkonsumo. Gamit ang Void Spirit Armor, hindi siya masasaktan ng kalaban. Boom! Isang malakas na ingay ang kumalat sa Yuding City, at ang mga tao sa lungsod sa ibaba ay natatakot na maapektuhan, kaya't umalis na sila sa lungsod at lumayo sa tama at maling lugar. Anak, anong klaseng baluti ang suot mo, para malabanan nito ang atake ng tadhana? Hindi maiwasang magtanong ng binata. Malalaman mo kung matalo mo ako.
Bahagyang kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Yezuan. Ano naman sa kanila? Ibinaling muli ng binata ang kanyang atensyon sa tatlong Sword God clone. Mayroong tatlong mga clone ng Sword God, sina Shu Lao, at He Jiao. Ang isa ay hindi magagapi, at ang dalawa ay walang katapusan na muling nabuhay. Hindi sila mapapalo na medyo napagod ang binata. Same, sasabihin ko sa'yo pag nanalo ako. Malamig na bamantong hininga si Yezuan. Nang marinig ito ng binata, agad na lumungkot ang kanyang mukha, at sinabi niya, kung gayon, maaari mo akong kunin para sa isang daya. Nang bumagsak ang boses, biglang kumalat ang isang nakakatakot na aura, at nakita kong inipon ng binata ang lahat ng kanyang kapalaran sa kanang kamao, at pagkatapos ay biglang tumalon sa langit at bumagsak. Isang gintong kamao ang pumutok kay Yezuan. Sa tamang panahon, mamatay ka. Nanlaki ang mga mata ni Yezuan, direktang kumislap sa likod ng kalaban, at ginamit ang kanyang mga whole card. Divine Sword Art. Isang Divine Sword ang bumagsak at agad na nahulog. Sa labanan ngayon, hindi kailanman ginamit ni Yezuan ang mata ng pagpatay, para lamang sa sandaling ito. Ang lahat ng kanilang mga pag-atake ay hindi epektibo laban sa kabataan, at lahat ng nahulog sa kabataan ay ipinagtanggol ng Destiny Attack. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi pangkaraniwan ang lansihin ni Yezuan, ito ay isang second kill skill Divine Sword Art. Ano? Nanlaki ang mga mata ng binata sa hindi makapaniwala. Ang kapangyarihan nitong Divine Sword Art ay halatang mas malakas kaysa sa kanyang buong suntok, paano ito posible? Isa lang ba itong pag-atake na maaaring ilabas ng 9th rank Life and Death Daoist? Imposible. Bago pa makapag-react ang binata, nalaslas siya ng banal na espada, naputol sa kalahati sa isang iglap, at namatay sa lugar. Ang Divine Sword Art ay may instant kill effect, ngunit kahit nawala, sapat na ang kapangyarihan para linisin ang kabataan. Siyempre, kung hindi malubhang nasugatan si Yezuan para lumakas ang kanyang lakas, natatakot ako na ang espadang ito ay hindi makakatama sa binata. Dahil, sa tuwing gagamitin niya ang Divine Sword Art, si Yezuan mismo ay kailangang maglaslas gamit ang espada. Ang bilis ng Divine Sword ay parehos sa kanya. Dahil wala na ang bloodline ni Zhu Xian, ang isipan ni Yezuan ay hindi natutunog ang prompt para makuha ang killing intent. Sa sandaling ito, inalis niya sa ere ang katawan ng binata, at ang 5 top-grade na purple na gintong bato, pati na rin ang nasa kamay ng Panginoon ng lungsod ng Yuding City. Lahat ay nahulog sa mga kamay ni Yezuan. Bilang karagdagan, mayroong maraming mga kayamanan ng langit at lupa sa Tiankunring ng kabataan. Sa oras na ito, biglang nakakita si Yezuan ng isang golden light group sa hangin. Mabilis niyang hinanap ang alaala ng kabataan at napag-alamang itong golden light group na ito ang tinatawag na tadhana. Ang tadhana ay maaaring unawain bilang swerte, kung gaano karami ang tadhana, mas pinapaboran ng Diyos. Kung mas mataas ang antas ng tadhana, mas mabilis ang bilis ng paglilinang, mas mahaba ang habang buhay, at mas mataas ang pagkakataong makatagpo ng mga pakikipagsapalaran. Sa madaling salita, maraming benepisyo. Ang binatang ito ay isa lamang kalahating hakbang na emperador sa unang pagkakataon, at mayroon lamang siyang ikatlong uri na tadhana, na itinuturing na isang first-rank half-step emperor. Kabanata 2046 na Purple Gold Runes. Mayroong kabuuang 79 na antas ng tadhana, at bawat 33 antas ay isang mahusay na kaharian. Mula sa unang pagkakasunod-sunod ng tadhana hanggang sa 33 pagkakasunod-sunod ng tadhana, lahat sila ay mga kalahating hakbang na emperador. Ang ika-34 na pagkakasunod-sunod ng tadhana hanggang sa ika-66 na pagkakasunod-sunod ng tadhana ay ang tunay na emperador. Kung mayroon kang ika-67 pagkakasunod-sunod ng tadhana, papasok ka sa kaharian ng walang hanggang emperador. Mabilis na nilamon ni Yezuan ang tadhana, at sa sumunod na sandali, narinig niya ang isang prompt ng system. Ding, nilamon na ng host ang third-class destiny, at ang kaharian ay nakapasok na sa first rank and half-step emperor. Nasira talaga ang kaharian. Ngayon, si Yezuan ay isa ring taong pinapaboran ng Diyos. Gayunpaman, sa oras na ito, ang Golden Light Group sa katawan ni Yezuan ay mas maliit kaysa sa binata. Kung tutuusin, nakuha na niya ang kapalaran ng iba at hindi niya lubos mapino.
Ibig sabihin, kahit na makakuha si Yezuan ng 99th level destiny, hindi niya magagawang makalusot sa 9th rank Eternal Monarch. Gayunpaman, alam niyang tiyak na maaabot niya ang ganoong estado. Ngayon lang, hinanap niya ang alaala ng kabataan. Sa oras na ito, alam na niya kung bakit gusto ng kabataan na bumili ng malaking bilang ng mga purple na gintong bato at mga dekalidad na purple na gintong bato. Ang binatang ito ay nagmula sa isang puwersa na tinatawag na Red Sun Sect sa Fifth Heaven. Natuklasan nila ang isang kasiraan noon, ngunit ang pagkasira ay puno ng mga panganib, at ito ay puno ng Purple Gold War Beast. Tanging ang mga nakasuot ng Purple Gold Armor ang hindi aatakihin ng mga Purple Gold War Beast na ito. Sinasabi na ang relic na ito ay iniwan ng isang pinaghihinalaang emperador, at malamang na may nakakainggit na mana dito. Ang taong nagsusuot ng Purple Gold Armor ay ituturing ng Purple Gold War Beast bilang parehong uri, ngunit maaari rin itong malantad. Ang Purple Gold Armor ay nahahati sa ordinaryong Purple Gold Armor at Top Quality Purple Gold Armor. Ang Top Quality Purple Gold Armor ay hindi madaling matuklasan. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Hindi ko alam kung aatake ba siya kapag pumasok siya sa building na iyon at na-activate na niya ngayon ang Purple Gold Sword Servant, at may isang set ng Purple Gold Divine Armor, na tiyak na mas malakas kaysa sa Top Quality Purple Gold Battle Armor. Ewan ko ba, kung suotin itong Purple Gold Armor, malalantad pa ba? Gayunpaman, gusto ni Yezuan ang ganitong uri ng relic, dahil mayroon din siyang Sword God clone. Kapag siya ay minana, ang kanyang lakas ay maaaring lumago ng mabilis. Ang Purple Gold Ruin na ito ay isang kuweba kung saan nahulog ang pinaghihinalaang Emperor-level powerhouse, at dapat mayroong maraming magagandang bagay dito. Siguro, may malaking tadhana. Hanggat nakukuha niya ang tadhana, ang lakas ni Yezuan ay maaaring pumailang lang muli. Bagamat imposibleng direktang makalusot sa emperador, dapat walang problema sa high-level na half-step emperor. Ngayon, nakalusot na ako sa kalahating hakbang na emperador, at may kapangyarihan akong makalusot sa ika-4 na langit, maaari akong direktang pumunta sa ika-5 langit. Naisip ni Yezuan sa kanyang puso na tuwirang ginamit niya ang kapangyarihan ng tadhana upang makapasok sa ika-4 na langit. Pagkatapos, sinugod niya ito at tumangay patungo sa ika-5 langit. Sa 9 heavens, ang isang layer ay mas mahalaga kaysa sa isa, ang unang layer ay ang pinakamaliit, at ang ika-9 na layer ay ang pinakamalaking. Nagpunta si Yezuan mula sa ika-4 na langit patungo sa ika-5 langit, na nagkataong nasa lugar ng Red Sun Sect. Nabalitaan ko na ang ika-5 langit ay mas malupit kaysa sa ika-4 na langit. Kahit na walang pagtatalo sa mga interes, may posibilidad na magkaharap ang mga espada at espada. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Pagkatapos ng lahat, ang isang kalahating hakbang na emperador ay maaaring magdambong sa kapalaran ng ibang tao na pinipino at pagbutihin ang kanilang sariling lakas. Kung may pagkakataon, tiyak na gagawin nila ito. Ngayong nakalusot na si Yezuan sa kalahating hakbang na emperador, kailangan din niya ng maraming tadhana upang makalusot, ngunit hindi siya papasok sa Red Sun Sect na ito, ngunit direktang tumangay sa isang direksyon. Doon, kung saan matatagpuan ang Zijian Ruins. Sa daan, nakilala ni Yezuan ang maraming tao, lahat sila ay first rank at half-step emperors. Nakita nilang iisang tao lang si Yezuan, kaya gusto nilang patayin at dambungin ang tadhana. Sa hindi inaasahan, lahat sila ay pinatay ni Yezuan. Kung mas mataas ang kaharian, mas mahirap itong lampasan. Matapos makapasok sa kalahating hakbang na emperador, 12 ng mga tao ang napatay, at wala pa ring tagumpay. Walang magawang umiling si Yezuan, at pagkatapos ay tumangay patungo sa lilang liwanag sa kalangitan. Purple Gold Ruins, nandito na tayo. Sa katunayan, ang Zijian Ruins ay bukas sa loob ng maraming taon. Bilang karagdagan sa Chiri Sect, maraming tao ang nangongolekta ng Zijian Stones. Sino man na pumasok sa Zijian Ruins ay nakasuot ng Purple Gold Armor, o Top Quality Purple Gold Armor, ngunit kakaunti ang nakaligtas. Dumating si Yezuan sa napakalaking Purple Gold na palasyo na ito at nanood. Hindi malaki ang Purple Gold na palasyo na ito. Mayroong 2 hugis leon na lilang gintong mga hayop sa digmaan na nagbabantay sa pasukan.
Sa di kalayuan ay may makikita kang hagdanan patungo sa lupa. Hindi pa rin muna pumapasok ang bathala, hayaan mong mag-clone ng Sword God. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at hinayaan ang Sword God clone na lumabas. Gayunpaman, sa sandaling lumapit ang Sword God clone, inatake siya ng dalawang Purple Gold War Beast. Boom! Kaagad, binigay ng dalawang Purple Gold War Beast ang Sword God clone kay Lune X, na nabugbog ng husto kaya hindi na siya makalaban. Tinansya ni Yezuan na ang lakas ng dalawang Purple Gold Beast na ito ay dapat nasa mid-level half-step Emperor level. Narinig ko na ang mga nakasuot lang ng Purple Gold Armor at top-quality Purple Gold Armor ang hindi aatakihin ng Purple Gold War Beast. Siyempre, ang dalawang armor ay para lang malito ang mga paghuhusga ng isa't isa. Ang pinakamataas na kalidad na Purple Gold Armor ay mas mahirap kilalanin, at ang Purple Gold Armor ay mas madali. Marami ng tao ang nakasuot ng Purple Gold Armor at gustong mangisda sa magulong tubig at mamatay dito. Sa ilalim ng dalawang Purple Gold War Beast. Ngayon, ang mayroon si Yezuan ay ang pinakamataas na kalidad na Purple Gold na bato lamang, hindi ang pinakamataas na kalidad na Purple Gold Armor, kaya hindi ito katanggap-tanggap. Gayunpaman, Zijin Sword Attendant, baka pwede. Kaagad, hinayaan ni Yezuan ang Zijin Swordsman na lumabas, at pagkatapos ay nakita niya ang Zijin Swordsman na nagmamayabang sa Zijin Palace nang hindi inaatake ng Zijin War Beast. Oo naman, ang Purple Gold Swordsman ay hinuhusgahan ng parehong uri ng Purple Gold War Beast na ito. Nakakalungkot lang na ang Zijin Sword Attendant ang dumaan, hindi ang Sword God clone, kung hindi ay makapasok si Yezuan sa palasyo sa pamamagitan ng Sword God clone. Pero, may paraan din siya. Purple Gold Armor, ngayon na. Ang mga mata ni Yezuan ay kumislap, at isang set ng purple na armor ang lumitaw sa ilalim ng Void Spirit Armor, na tumatakip sa buong katawan ni Yezuan na parang kaliskis. Sinubukan niyang pumunta at naglakad papunta sa posisyon kung saan inatake ang Sword God clone. Oo nga, hindi siya inatake ng dalawang Purple Gold War Beast na ito. Napakagaling. Tumango si Yezuan ng may kasiyahan, at pagkatapos ay pumasok sa Zijin Ruins. Sa pagpasok pa lang niya, makakasabay agad ang Sword God clone. Kapag nagpalitan sila sa isa't isa, katumbas ito ng clone ng Sword God na bumabagsak sa mga guho ng Purple Gold. Kung may level na hindi malagpasan, lalabas si Yezuan ng personal. Sa ganitong paraan, pumasok si Yezuan sa Zijin Ruins. Pagkatapos maglakad pababa sa mahabang hagdan, dumating si Yezuan sa ilalim ng palasyo ng Zijin. Pagtingin sa paligid, may nakabukas na pinto sa lahat ng direksyon, at hindi niya alam kung saan ito patungo. Ayaw ni Yezuan na manatili sa ganoong mataas na antas na lugar sa loob ng mahabang panahon, kaya tumawid siya sa kawalan at umalis, naiwan ang Sword God clone at Zijin Sword Attendant. Kabanata 2047 mga checkpoint. Pagkatapos, inilabas ng Sword God clone sina Shu Lao at He Jiao, at pagkatapos ay pumasok sa 4 na sipi. Gayunpaman, hindi nagtagal, narinig ni Yezuan ang dalawang system prompt sa kanyang isipan. Ding, patay na ang apoy na lumalamon sa unicorn. Ding, lamunin mo nang mamatay ang Black Scale Dragon. Kaagad pagkatapos noon, iyon ang mabilis na tunog ng muling pagkabuhay ng dalawa. Sa pamamagitan ng vision sharing, nakita ni Yezuan na ang pumatay kina Shu Lao at He Jiao ay isang purple na ilaw at anino, marahil ay isang uri ng Purple Gold Beast. Hindi lamang iyon, ngunit ang Sword God clone ay nakatagpo din sa oras na ito. Boom! 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 Sa pagpasa ng Sword God clone, may mga malalakas na ingay, na siyang tunog ng Sword God clone na binugbog. Gayunpaman, ang invincible na Sword God clone, na umaasa sa hindi masisira na katawan ng King Kong, ay natigilan sa paggamit ng Purple Gold War Beast para magmadali. Hindi pa nakikita ang ganitong paraan ng paglalakbay. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita ng Sword God clone na lumipad palabas ang isang bangkay ng tao sa likuran niya, at agad itong ginamit para lamunin ito at tanggapin. Ang bangkay ng tao na ito ay nakasuot ng ordinaryong Purple Gold Battle Armor. Bagamat nilinlang nito ang mga gwardya, binomba ito at pinatay ng mga nagpapatrulyang ito ng mga lilang gintong hayop na digmaan. Kinuha ng Sword God clone ang kanyang katawan, at mabilis na hinanap ni Yezuan ang kanyang kaluluwa upang makita kung mayroong anumang bagay tungkol sa mga guho ng Zijin.
Bilang karagdagan, mayroong isang Golden Light Group na lumulutang sa itaas ng bangkay na ito, na hindi puwersahang kinuha ng Sword God clone. Ang namatay ay isa lamang maluwag na cultivator, ang second-rank half-step Emperor Realm, isang kaharian na mas mataas kaysa sa binata na pinatay ni Yezuan noon. Gayunpaman, walang dapat banggitin sa alaala ng taong ito. Matapos lamunin ni Yezuan ang kanyang kapalaran, tumaas ang kanyang lakas. Kailangan kong sabihin na ang tadhana ay talagang isang magandang bagay. Kung mas mataas ang antas ng tadhana, mas madali itong mapaboran ng Diyos. Tulad ng ganitong uri ng relic, ang mga taong may mataas na kapalaran ay mas malamang na makatagpo ng mga pagkakataon. Gayunpaman, para kay Yezuan, ang pinakakaakit-akit na bagay sa mga guho na ito ay ang mga bangkay ng namatay. Dahil sa mga bangkay, halos makuha na nila ang tadhana. Noong siya ay nasa kaharian ng Daojun, may kakayahan si Yezuan na buhayin ang iba, at madali itong buhayin ang iba noong panahong iyon. Bagamat sinasabing ang binhi ng buhay at kamatayan ay naging bunga, mayroon pa ring kakayahan si Yezuan na muling mabuhay mula sa mga patay, iyon ay, muling pagkabuhay na may tadhana. Siyempre, kung gagamitin mo ang tadhana para mabuhay muli, kailangan mong ubusin ang maraming tadhana. Okay lang na buhayin ang mga mas mababa sa kalahating hakbang na antas ng emperador, ngunit kung gusto mong buhayin ang kalahating hakbang na mga master sa antas ng emperador, kailangan mong magbayad ng malaking halaga. Kung ang isang kalahating hakbang na emperador na may unang uri ng kapalaran ay namatay, ang ibang mga tao ay nais na buhayin siya, maaari nilang ubusin ang kanilang sariling kapalaran at ibuhos ito sa katawan ng kabilang partido. Gayunpaman, ang presyo na ito ay napakataas. Kung mayroong isang third-class Destiny Powerhouse, sa halaga ng pagbagsak sa kaharian, maaaring siya ay muling mabuhay. Kung ang isang walang katulad na henyo na tulad ni Yezuan ay may isang demigod level na bloodline, natatakot ako na ang isang master na may ika-10 antas ng tadhana o kahit na isang ika-20 antas ng tadhana ay muling mabubuhay sa isang mapanirang paraan. Sa madaling salita, mas mataas ang talento, mas mataas ang presyo ng muling pagkabuhay. Gayunpaman, kung ang isang tao na may ika-20 antas ng kapalaran ay maaaring muling buhayin ang isang tao na may unang antas ng kapalaran, ito ay hindi mahirap, ngunit napakadali. Ang Mandate of Heaven ay nahahati sa 79 na baitang, at bawat baitang ay may puwang. Ang isang pangalawang class na tadhana ay hindi katumbas ng dalawang first class na tadhana, ito ay maaaring 5 o 10. Ang 20 antas na tadhana ay maaaring katumbas ng 10,000 unang antas ng tadhana. Para sa kanya, ang muling pagkabuhay ay kaunting pagsisikap lamang. Dahil sa sinabi niyan, natural na hindi uubusin ni Yezuan ang tadhana na buhayin muli ang mga taong ito. Para sa kanya, ang mga bangkay na ito ay pawang mga punto ng karanasan. Hanggat siya ay lumalaki, pabayaan ang Purple Gold War Beast, kahit na ang Purple Gold Ruin na ito ay kasama sa bag, maaaring hindi ito imposible. Pagkatapos, ang Sword God clone ay patuloy na binugbog, gamit ang isang hindi pangkaraniwang paraan upang magmadali. Bagamat madaling gamitin ang Sword God clone, nagbigay din sa kanya ng flaw ang system, ibig sabihin, hindi niya magagamit ang mga defensive skill na iyon, tulad ng Purple Gold Armor, dahil wala itong silbi. Bilang karagdagan, kahit na ang Sword God clone ay maaaring magsuot ng Void Spirit Armor, ang pagtaas ng Void Spirit Armor ay walang epekto sa kanya, kaya maaari lamang siyang gumamit ng stealth. Kasabay nito ng marahas na binugbog ang Sword God clone, ang Zygeon Sword Attendant sa kabilang panig ay nakatagpo din ng isang War Beast. Gayunpaman, ang Zygeon Sword Attendant ay iba sa Sword God clone. Ang buong katawan ng una ay gawa sa espesyal na purple na ginto, kaya ito ay itinuturing na parehong uri ng Zygeon War Beast. Hi! Ang Purple Gold Sword Attendant ay direktang dumaan sa harap nitong Purple Gold War Beast, at naghilaw din. Umuungol. Ang Purple Gold War Beast na ito ay nagpakawala ng mahinang dagandong, hindi alam kung ano ang pinag-uusapan. Sa Zygeon Ruins na ito, ang Zygeon Sword Attendant ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa Sword God clone, kaya pumunta sila sa kalsadang ito at nakatagpo ng maraming bangkay sa daan. Ngunit ang dahilan kung bakit walang magawa si Yezuan ay hindi magagamit ng Purple Gold Swordsman ng Chen Kun Ring, at hindi rin siya makakagawa ng isang espesyal na pagpoposisyon sa kawalan,
kaya hiniling siya ni Yezuan na bumalik at pinapunta si Megatron upang sundan siya. Sa ganitong paraan, lahat ng mga bangkay sa kalsada ay maaaring kolektahin. Sa panahong ito, matapos lunukan ng napakaraming tadhana, sa wakas ay nakalusot si Yezuan mula sa first rank half-step emperor tungo sa second rank half-step emperor. Kaya lang hindi alam ng mga namatay ang Zijin Ruins. Gayunpaman, nakakuha si Yezuan ng isang set ng sirang at pinakamataas na kalidad na purple gold armor, na nakuha niya mula sa isang bangkay na, over his own strength. Tinansya niya na ang taong ito na sobra sa kanyang sariling lakas ay sinusubukang labanan ang ideya ng Zijin War Beast, at pagkatapos ay pinatay siya ng Zijin War Beast, at sa wakas ay nakuha si Yezuan ng mura. Ginamit ni Yezuan ang pinakamataas na kalidad na purple gold na bato na ginawa ng Purple Gold Sword Servant para ayusin ang nasirang set ng top-grade purple gold armor, at hayaan ang Sword God Clone na magsuot nito. Sa ganitong paraan, ang Sword God Clone ay mayroon ding mataas na pagkakataon na magtago mula sa langit at tumawid sa dagat, at kapag nakatagpo nito ang Purple Gold Beast, ito ay ituring na pareho ng kabilang partido. Gayunpaman, ang CP na ito ay masyadong mahaba, at ang Sword God Clone at Zijin Sword Attendant ay nagmamadali sa isang buong araw at hindi pa lumalabas sa passage. Ngunit ito ay makatwiran din. Pagkatapos ng lahat, ito ay itinayo ng isang master na pinaghihinalaang isang monarko. Tulad ng isang master ng antas na iyon, ang tadhana ay higit sa 30. Sa pagpapala ng tadhana, hindi gaanong gastos ang pagdaan sa shipping ito, oras. Sa wakas, sa ikalawang araw, ang Zijin Swordsman ay unang lumabas sa daanan. Dumating siya sa isang side hall, ngunit habang naglalakad siya palabas ng gate, ang 12-12 ng mga gate sa paligid niya ay agad na nagsara, kabilang ang isa sa likod niya. Pagkatapos, biglang bumukas ang kisame, at nahulog ang isang Purple Gold War Beast. Ang Purple Gold War Beast na ito ay sumugod patungo sa Purple Gold Swordsman nang walang sinasabi. Anong nangyari? Medyo nalilito si Yezuan sa sitwasyon. Zijin Sword Attendant, hindi ito dapat kilalanin, paano siya aatake? Gayunpaman, hindi na niya ito kayang pangalagaan, at agad na hinayaan ang Zijin Swordsman na lumaban. Kasabay nito, ang Megatron at ang Sword God na clone sa kabilang panig ay nakaposisyon na sa kawalan, at pagkatapos ay nag-teleport muna sila kay Yezuan, at pagkatapos ay sinira ang kawalan upang suportahan si Zijin Sword Attendant. Kabanata 2048, Emperor Zijin, God of War Mount. Hinayaan ni Yezuan na gamitin ng Sword God Clone ang kanyang kakayahan at nagpatawag ng Silver Dragon. Bagamat hindi mas malakas ang Silver level mounts kaysa Gold level mounts, nakakatulong pa rin ang mga ito sa labanang ito. Bilang karagdagan, sina Shulao at Heijiao ay sabay ding bumaril, at maging ang Megatron ay naging Ghost Armor at inilagay ito kay Shulao. Boom! Isang malakas na putok ang kumalat, na patuloy na umaalingaw sa gilid na bulwagan na ito. Sa oras na ito, natuklasan ni Yezuan na maraming bangkay sa palasyo, na lahat ay tila pinatay ng Purple Gold Beast na ito. Ito ay halos nasa antas ng pang-apat na ranggo at kalahating hakbang na emperador, at hindi ito masyadong malakas. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Yezuan, nag-iisip sa kanyang puso. Tinatansya niya na ito ay isang antas sa Zijin Ruins, at ang Zijin War Beast na ito ay dapat patayin bago ito magpatuloy. Sa sandaling ito, hiniling niya kay Blackhorn na isubo ang mga bangkay na iyon sa lunok na espasyo. May 9 na bangkay sa kabuuan, at hindi sila mahina. Sila ay hindi bababa sa 3 ranggo at kalahating hakbang na mga emperador bago sila mamatay. Nakuha ni Yezuan ang kanilang Chen-kun Ring at Destiny, at pagkatapos ay nilamon sila. Ding, ang host ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay, at kasalukuyang isang third-rank half-step emperor. Nang tumunog ang system prompt na ito, biglang tumaas ang aura ng Sword God Clone at iba pa. Gayunpaman, kahit na nakalusot sila sa 3 ranggo at kalahating hakbang na emperador, kinailangan ng maraming oras para malutas ng Sword God Clone at iba pa ang Purple Gold Beast na ito. Bitik, sa isang malutong na tunog, ang Purple Gold War Beast ay direktang nabasag sa mga piraso ng Purple Gold, at pagkatapos, ang mga nakapaligid na pinto ay bumukas muli. Isa lang itong Purple Gold War Beast sa antas ng 4th rank and half-step Emperor, at hindi nito mapipigilan ang mga yapak ni Yezuan.
Hiniling ni Yezuan sa Sword God clone na tingnan ito, at nalaman na mayroong isang top grade na purple gold na bato sa purple gold war beast na ito. Dati, noong nasa kalsada siya, nakapatay talaga siya ng mahinang purple gold war beast, at ang purple gold war beast na iyon ay mayroon ding top grade purple gold na bato sa katawan nito. Gayunpaman, sa oras na ito, ang top grade na purple na gintong bato na nakuha ni Yezuan ay naging itim. Ding, ang itim na gintong bato ay maaaring gamitin upang palakasin ang Purple Gold Sword Attendant, sa isang tiyak na antas, ang Purple Gold Sword Attendant ay maaaring isulong sa Black Gold Sword Attendant. Gusto mo bang palakasin ito ngayon? Biglang nag-prompt ang system. Nang marinig ito, sumagot si Yezuan nang hindi nag-iisip, oo. Pagkatapos, ang itim na gintong batong ito ay pinagsama ng Zijin Sword Attendant, at pagkatapos ay napabuti ang lakas ng Zijin Sword Attendant. Black Gold Stone, narinig na rin ito ni Yezuan, ito ay isang mas mataas na grade na ore kaysa sa top grade na Purple Gold Stone, at ang Black Gold na likido sa loob ay maaari ding gamitin para gumawa ng mga quasi-imperial na armas. Kasabay nito, kung ito ay ang top grade na itim na gintong bato, ito ay isa sa mga materyales na ginagamit para sa mga artifact ng imperial. Bagamat may isang salita lamang ang pagkakaiba sa pagitan ng quasi-emperor at ng emperador, ito ay ang pagkakaiba sa pagitan ng kalahating hakbang na emperador at isang emperador. Ang imperial na sandata ay ang sandata ng antas ng emperador. Ito ay makikita na ang mahalagang itim na gintong bato ay mahalaga. Hindi katakataka na ang purple gold beast na ito ay napakalakas. It turns out that the body is a black gold stone. Ewan ko ba, mayroon bang top-grade black gold stone sa purple gold ruins na ito? Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Kung mayroong pinakamataas na kalidad na itim na gintong bato, tinatansya na ang purple gold swordsman ay maaaring isulong sa black gold swordsman. Ang purple gold war beast na ito ay naharap na, kaya hinayaan ni Yezuan ang sword god na mag-clone at ang purple gold sword attendant na random na maghanap ng ilang paraan para makapasok. Ang purple gold ruin na ito ay medyo parang pugad ng langgam, na umaabot sa lahat ng direksyon. Bagamat may isang paraan lamang upang puntahan sa bawat pagkakataon, makatitiyak si Yezuan na ang ilang mga kalsada ay haantong sa parehong lugar. Sa daan, nakitang muli ni Yezuan ang maraming bangkay, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga bangkay na nakatagpo niya ay hindi mahina bago siya namatay, at least lahat sila ay mga third rank at half-step na emperador. Marahil, ang mga taong ito ay mga master na nakapasa sa unang antas. Sa ganitong paraan, mas mura si Yezuan. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagsulong. Sina Heijao, Shulao at iba pang mahihina ay bombarduhan at papatayin ng Purple Gold War Beast sa daan, kaya't maari lamang silang mamaneho ng Purple Gold Sword Attendant at ng Sword God Clone. Ang paghihintay na ito ay higit sa 10 araw. Sa nakalipas na 10 araw, si Yezuan ay nakakuha ng napakalaking kapalaran, pati na rin ang mga kayamanan ng langit at lupa upang mapabuti ang kanyang kapalaran, at ang kanyang kaharian ay nakapasok sa ika-6 na ranggo at kalahating hakbang na emperador. Sa panahong ito, nalampasan niya ang 3 yugto ng sunod-sunod. Iyon ay, natalo ang 3 mga hayop na digmaang purple gold sa palasyo, at nakakuha ng ilang itim na gintong bato. Ngayon, dumating siya sa Fifth Side Hall, at sa harap niya sa oras na ito ay isang malaking purple gold beast. Ang kaharian nito, natatakot ako na umabot na ito sa antas ng isang ika-8 ranggo na kalahating hakbang na emperador. Hiniling ni Yezuan kay Zijin Sword Attendant, Sword God Avatar at iba pa na sabay na umatake, ngunit hindi niya kayang sakta ng Zijin War Beast. Sa desperasyon, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang magpasya na gamitin ang kanyang mga whole card. Divine Sword Art. Isang Divine Sword ang direktang bumasag sa mga guho ng Zijin, at pagkatapos ay nilaslas ang Zijin War Beast na ito, direktang pinutol ito sa 2 bahagi. Biruin mo, ang Divine Sword Art ay maaaring masira kahit sa kalangitan, lalo pa itong ika-8 ranggo at kalahating hakbang na Emperor level War Beast. Sa isang iglap, nakuha ni Yezuan ang isang malaking itim na gintong bato sa kanyang katawan, na lubos na nagpalakas sa Purple Gold Sword Servant. Gayunpaman, ang mga lilang gintong guho ay may kakayahang automatikong ayusin, at ang bitik sa tuktok ng ulo ay agad na naayos. Ngunit hindi mahalaga, pagkatapos ng lahat, si Yezuan ay hindi gustong umalis.
Gayunpaman, pagkatapos gamitin ang Divine Sword Art, ang kasanayang ito ay napupunta sa isang cooldown na estado at hindi na magagamit. Sa kabutihang palad, si Ye Zuan ay may malaking bilang ng mga parang Emperor level na mga espada sa kanyang katawan, at ang paglamig ay naibalik ng 4/5 bahagi sa isang iglap. Gayunpaman, nang mamatay ang 8th rank at half-step Emperor level Purple Gold War Beast, isang multo ang biglang lumitaw sa gitna ng side hall. Hello! Ang boses ay nahulog sa tainga ni Ye Zuan, na medyo nagulat sa kanya. Ikaw ay, tumingin si Ye Zuan sa multo na mukhang isang binata sa kanyang harapan at hindi maiwasang magtanong. Ako si Emperor Zijan, ang may-ari ng sira na ito. Sabi ng binata, nako, si Senior pala. Mabilis na ikinuyong ni Ye Zuan ang kanyang mga kamao. Huwag kang masyadong magalang, may itatanong ako. Sabi ni Emperor Zijan, Senior please magsalita ka. Huminto si Emperor Zijan at nagsabi, sa totoo lang, bagaman ako ang may-ari ng pagkawasak na ito, ako ay napigilan hanggang ngayon, kaya gusto kong tulungan mo akong makaahon sa gulo. Ano? Nang marinig ito, natigilan si Ye Zuan. Noong una ay inakala niya na si Emperor Zijan ay patay na, at ang nasa harap niya ay isang labi lamang ng isang kaluluwa. Ang pagkasira na ito ay talagang nicho ni Emperor Zijan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na si Emperor Zijan ay selyado lamang. Nagulat na lamang siya, isang system prompt ang tumunog sa kanyang isipan. Ding, ang host ay nag-trigger ng isang serye ng mga random na gawain upang matulungan si Emperor Zijan na makaahon sa gulo. Nagsalubong ang mga kilay ni Ye Zuan, matagal na siyang hindi nakatagpo ng chain of random missions. Sa ngayon, tanggap na lang niya. Kung gayon paano masira ang selyo? Tanong ni Ye Zuan, napakasimple nito, nabuklod ako sa ilalim ng gitnang palasyo ng pagkawasak na ito. Sa gitnang palasyong ito, mayroon ding itim at gintong digmaang hayop sa tuktok ng 9th rank at half-step na Emperor. Hanggat kaya mo itong patayin, kaya kung masira ang selyo. Sabi ni Emperor Zijan kay Ye Zuan. Kabanata 2049 na pagtitiwala. So simple lang. Nagtaas ng kilay si Ye Zuan. Simple. Labis na nagulat si Emperor Zijan at sinabing, sa orihinal, mayroon lamang itim na gintong digmaan na hayop sa tuktok ng ranggo na 9.5 hakbang na emperador sa mga guho ng Zijan. Umalis ka sa gulo. Hindi masama para sa iyo na mapatay ang itim at gintong war beast na ito sa antas ng 8 ranggo at kalahating hakbang na emperador, ngunit dapat mong malaman na ang nasa Central Palace ay 10 beses na mas malakas kaysa dito. Since that's the case, I'm afraid na tong junior na to ay hindi makakatulong. Umiling si Ye Zuan, huwag kang mag-alala, makinig ka lang sa akin. Umiling si Emperor Zijan at sinabing, malubhang nasugatan ako sa isang palihim na pag-atake, at pagkatapos ay nabuklod ako rito. Ang taong iyon ay nag-iwan ng isang makapangyarihang itim na gintong hayop upang sugpuin ako. Gayunpaman, maaari kong ibigay sa iyo ang mga itim na gintong bato na pinalapot ng aking mga tao, at magagamit mo ang mga ito upang palakasin ang iyong papel. Pagkatapos makinig, medyo nagulat si Ye Zuan at nagtanong, ang condensed black gold stone. Oo, hindi ako tao, ngunit isang purple gold na demonyo. Nagagawa nating i-condense ang purple gold stone, top quality purple gold stone, black gold stone at kahit top grade black gold stone. Paminsan-minsan, pero sa kasamaang palad, nasugatan ako ng husto at tinatakan ng iba. Blackstone lang iyon. Umiling si Emperor Zijan. Siya ay orihinal na isang emperador, ngunit pagkatapos ng malubhang pinsala, siya ay isang 9 na ranggo at kalahating hakbang na emperador, at hindi niya masira ang selyo. Ang pinakamagandang itim na gintong bato. Itinaas ni Ye Zuan ang kanyang mga kilay at sinabing, ilang itim na gintong bato mayroon ang nakatatanda. Maghintay. Pagkatapos magsalita ni Emperor Zijan, nawala siya. Naghintay si Ye Zuan dito ng ilang sandali, at hindi nagtagal, bumalik ang isang itim na gintong war beast na may dalang singsing na tsenkon sa kanyang bibig. Kasabay nito, muling lumitaw ang multo ni Emperor Zijan. Ako ay nakulong sa loob ng napakaraming taon, at maaari ko lamang masira ang selyo ng isang maliit na bibig. Ang singsing na tsenkon na ito ay ang itim na gintong bato na aking na-condensed sa loob ng maraming taon. Hiniling ni Emperor Zijan sa Black Gold War Beast na ibigay ang Chen Kun Ring kay Ye Zuan.
Sinuri ito ni Yezuan at nagningning ang kanyang mga mata. Mayroong hindi bababa sa 10,000 mga itim na gintong bato sa loob nito, na tiyak na sapat para sa Purple Gold Swordsman na umabant sa Black Gold Swordsman. Sa ngayon, ginamit ni Yezuan ang lahat ng itim na gintong batong ito para palakasin ang Purple Gold Sword Servant. Ding, ang Purple Gold Swordsman ay advanced sa Black Gold Swordsman. Para sa natitira, ginamit ni Yezuan ang lahat para pekain ang Quasi-Emperor Weapon, at pagkatapos ay ibinalik ang cooldown ng Divine Sword Art. Ngayon, may kakayahan na si Yezuan na patayin ang itim na gintong hayop na iyon. Senyor, bitawan mo ako, sabi ni Yezuan kay Emperor Zijan. Ngayon na, labis na nagulat si Emperor Zijan nang marinig niya ito. Tama, tumango si Yezuan at sinabing, huwag kang mag-alala, Senyor, ang nakatayo sa harap mo sa oras na ito ay isa ring puppet, at wala ang aking bathala. Puppet. Nagulat si Emperor Zijan, naramdaman niyang ang clone ng Sword God ay halatang laman at dugo, paano ito magiging puppet? Gayunpaman, sinabi ni Yezuan sa kanyang sarili, kaya dapat, pagkatapos ng lahat, isa na lang siyang multo ngayon. Okay, pagkatapos ay subukan mo ito. Walang sinabi si Emperor Zijan, binuksan lang niya ang pinakamalaking pinto. Pagkatapos, ang Black Gold Swordsman at ang Sword God clone ay magkatabi na pumasok. Ang mga pintuang ito ay binabantayan ng mga porma sayon. Kung hindi mo ipapasa ang mga ito, hindi mo makikita kung ano ang nasa likod ng mga tarangkahan. Matapos pumasok ang Black Gold Sword Attendant at ang Sword God clone, nakita nila ang isang malaking itim at gintong higanti sa gitnang palasyo. Malamang, ang Black Gold Giant na ito ay ang Black Gold War Beast na sumupil sa Zijan Emperor. Boom! Sa oras na ito, biglang gumalaw ang higanteng itim at ginto na ito na may taas na 100 metro, dahil inutusan itong patayin ang lahat ng tumuntong sa gitnang palasyo. Hindi umimik ang Sword God clone at ang Black Gold Sword Servant, direkta silang nagsimula, at kaagad, nagsimulang maglaban ang dalawang panig. Ang Black and Gold Giant na ito ay nasa pinakamataas na antas ng isang 9th rank half-step Emperor, at ang lakas nito ay napakalakas. Ang Sword God Clone at ang Black Gold Sword Servant ay 6 na ranggo lamang na kalahating hakbang na Emperador, at 3 kaharian ang pagitan nila. Ang agwat sa pagitan ng 3 kaharian na ito ay naging imposible para sa clone ng Sword God at ng Black Gold Sword Attendant na saktan ng Black Gold Giant. Huwag na, pugutan ng ulo. Wala nang masyadong pakialam si Yezuan, at direktang ginamit ang Divine Sword Art. Nabasag muli ang mga lilang gintong guho. Boom! Nahulog ang Divine Sword, pinutol ang itim gintong higanti sa kalahati, agad itong pinatay. Hindi banggitin ng higanteng itim na ginto na ito sa antas ng isang 9 na ranggo at kalahating hakbang na Emperador, kahit na ang Emperador ay na-recruit, kailangan niyang bumagsak ng direkta. Bilang resulta, ang pinakamalaking boss sa Zijan Ruins ay nalutas ni Yezuan. Sa sandaling ito, mabilis na tumawid si Yezuan at kinuha ang itim na gintong bato sa katawan ng higanteng itim na ginto kasama ang bangkay. Hoy, ang pinakamagandang itim na gintong bato. Sa oras na ito, biglang natuklasan ni Yezuan na ang itim na gintong batong ito ay naging pinakamataas na kalidad na itim na gintong bato. Ang bagay na ito ay maaari lamang i-condensed ng mga tao ng pamilya Zijan sa antas ng Emperador. Mukhang nagbunga talaga ang pagsupil kay Emperor Zijan. Gayunpaman, ang hindi maisip ni Yezuan ay si Emperor Zijan ay malubhang nasugatan, kaya bakit hindi siya direktang pinatay ng taong iyon, ngunit sa halip ay supilan siya. Nang siya ay nagulat, ang gitnang bahagi ng gitnang palasyo ay biglang nagsimulang manginig. Sa ilalim ng lupa, parang may gustong kumawala sa lupa. Naunawaan ni Yezuan na ito ay si Emperor Zijan, kaya agad siyang sumunod at dumating upang makipagtulungan sa isa't isa. Pagkaraan ng ilang sandali, nasira ang selyo, at sa wakas ay nakita ni Yezuan si Emperor Zijan. Gayunpaman, ang sitwasyon ni Emperor Zijan ay mas masahol pa kaysa sa naisip niya. Maraming salamat, kung hindi ko alam kung makakaalis ako sa malaimpyernong lugar na ito sa buong buhay ko. Sa sandaling lumitaw si Emperor Zijan, agad siyang nagpasalamat. Bago ang kanyang antas ng tadhana, nalampasan na niya ang 34 na antas, na siyang antas ng Emperador. Gayunpaman, sa selyo, ang tadhana ay patuloy na natupok, kaya nahulog ang kaharian.
Bilang karagdagan, ipinagpatuloy niya ang pag-condense ng itim na gintong bato, at pagkatapos ay ginamit ang tadhana upang mabuo ang Purple Gold War Beast at ang Black Gold War Beast, na nagpulala sa kahinaan, kaya ang ika-6 na ranggo at kalahating hakbang na emperador na lamang ang natitira. Magalang si Senior, ngumisi si Yezuan. Sa pagkakataong ito, kung hindi dahil sa Zijian Emperor, malamang na kailangan niyang gumugol ng maraming oras bago siya makalusot sa Zijian Ruins. Bukod dito, ang kanyang chain of random quests ay na-trigger din dahil kay Emperor Zijian. Nagtataka ako kung anong uri ng mga gantimpala ang ibibigay pagkatapos makumplito ang chain of random quests na ito. Maraming taon na akong natatakan, at sinisikap kong paikliin ang itim na gintong bato sa paglipas ng mga taon. Mayroon lamang akong kaharian ng isang ikapitong ranggo at kalahating hakbang na emperador. Kailangan kong makahanap ng tirahan at maibalik ang aking lakas, sabi ni Emperor Zijian. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Yezuan at sinabing, nagkataon na may lugar si Junior dito. Pagkatapos niyang magsalita, nang hindi na hinintay na sumagot si Emperor Zijian, hinayaan niya sina Heizhou at Shulao na kumilos para doblehin ang pagkain, at direktang pilitin si Zijian Emperor sa paglunok. Kaagad pagkatapos, ang Megatron ay naging isang Beast Bell, na pilit na kinokontrol ang Zijian Emperor, na isa lamang pang-6 na ranggo at kalahating hakbang na emperador. Bagamat sinabing si Emperor Zijian ang target ng misyon, hindi sinabing hindi siya makokontrol. Kabanata 2050 mga serial na random na misyon. Ding, natapos na ng host ang unang link ng Chain of Random Tasks. Sa oras na ito, tumunog din ang system prompt sound, ngunit hindi tumunog ang pangalawang ring sound. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay hiniling kay Emperor Zijian na ipakilala ang sitwasyon, tulad ng kung bakit siya pinigilan dito. Ako, si Zijian, ang Young Master ng pamilya Zijian. Hindi mabilang na taon na ang nakalipas, inatake ako ng pinsan kong si Zifeng at tinatakan niya. Sabi ni Emperor Zijian. Nang marinig ito, nagtatakang nagtanong si Yezuan, kung gayon, Zifeng, bakit ka naglihim sa iyo? At pinigilan ka lang dito sa halip na patayin ka. Gusto ni Zifeng na maging patriarch ng pamilya Zijian, at ako ang hadlang niya, kaya inatake niya ako. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na patayin ako, dahil sa pagkamatay ko, malalaman ng pamilya na hanggat pinipigilan niya ako, inisip na lang ng pamilya na naglalakbay ako sa ibang bansa. Sagot ni Emperor Zijian, "Oh, sa tingin mo ba siya ang naging padre de pamilya?" Tanong muli ni Yezuan. Hindi ako masyadong malinaw, dahil sinira niya ang aking tiyan ko noong araw na iyon, hindi ko makontak ang pamilya. Ngunit sa palagay ko, sa kanyang paraan, tinatayang siya na ang may-ari ng pamilya. Sabi ni Zijian. Nang bumaba ang kanyang boses, isang system prompt ang tumunog sa isip ni Yezuan. Ding, pinalitaw ng host ang pangalawang ring ng Chain of Random Quests para i-escort si Emperor Zijian pabalik sa pamilya Zijian. Oo naman, ang pakikipagsapalaran na ito ay nauugnay kay Emperor Zijian, at ngayon ay na-trigger na ang pangalawang ring quest. Ngayon, si Emperor Zijian ay kontrolado na ni Yezuan. Para sa kaginhawahan, direktang hinanap niya ang Emperor Zijian para sa kanyang kaluluwa. Ang paghahanap na ito ay nagbigay daan kay Yezuan na matuklasan ang isang lihim na nakabaon sa puso ni Emperor Zijian. Ang ninuno ng pamilyang Zijian ay isang Zijian, na kalaunan ay nag-mutate, nilinang sa anyo ng tao, at pagkatapos ay patuloy na dumami. Nang maglaon, sa pamilyang Zijian, isa pang mutant ang isinilang. Ang miyembro ng Zijian clan na ito ay nag-condense ng Black Gold Ore sa kanyang katawan, at pagkatapos ay itinanim ng Patriarch ang Black Gold Ore, at pagkatapos ay bumuo ng Black Gold Ore vein. Sa huli, ang mga miyembro ng pamilya Zijian ay napalakas sa pamamagitan ng patuloy na paglunok ng itim na ginto, at ang lakas ng buong pamilyang Zijian ay mabilis na tumaas. Ngayon, si Emperor Zijian ay talagang mayroong itim na gintong ore sa kanyang katawan. Sa madaling salita, maaari ring direktang lumikha si Yezuan ng Black Gold Ore vein, at ang Black Gold Ore vein na ito ay maaaring isama sa paglunok, at ang epekto ay magiging napakaganda. Sa ngayon, direktang hiniling ni Yezuan kay Zijian Emperor na kunin itong Black Gold Ore seed, na walang epekto sa Zijian Emperor. Nangyari rin ito nang matrap si Emperor Zijian sa Zijian Ruins. Pumili si Yezuan ng isang lugar sa lumalamon na espasyo,
at pagkatapos ay nagtanim ng mga minahanang itim na ginto, kasama ang lahat ng uri ng natural na materyales at kayamanan, ang lupa ay agad na nagsimulang maging itim at nagbuga ng mahinang itim na gintong liwanag. Ang mga ugat ng itim na ginto ay nabuo na at nagsisimula ng kumalat. Bagamat ang bilis na ito ay mabagal, huwag kalimutan na ito ay nasa espasyo ng paglunok. Isang araw sa labas ng mundo ay lumalamon ng halos 18,000 taon sa kalawakan. Isang oras lang naghintay si Yezuan. Ang black gold or vein na ito ay mas malaki kaysa sa purple gold or vein na nasa bahay ni Dai. Bukod dito, ang ginawa dito ay isang itim na gintong bato na mas mahusay kaysa sa top grade na purple na gintong bato, at maaaring mayroong isang top grade na itim na gintong bato. Hanggat mayroong mga tiyak na likas na materyales at mga kayamanan sa lupa, ang itim na gintong ore ay maaaring gumawa ng ore vein na patuloy na lumawak, na bumubuo ng isang ore vein na hindi kailanman mahukay. Oo, ang itim na ginto na ginawa sa hinaharap ay maaaring gamitin upang pandayin ang quasi-emperor weapon, at pagkatapos ay gamitin upang ibalik ang cooldown ng Divine Sword Art, at maaari rin itong gamitin upang palakasin ang itim na gintong espadang tagapagsilbi. Ito ay talagang pumapatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Nanliit ang mga mata ni Yezuan at naisip niya sa kanyang puso, kung dadalhin mo ang itim na gintong ore mula sa pamilya Zijan, ang kahusayan ay lubos na mapapabuti. Sa pag-iisip nito, hindi na siya makapaghintay, at agad na umalis sa Zijan Underground Palace. Ang Zijan Emperor na ito ay tinatakan sa loob ng napakaraming taon. Dati, ibinigay niya ang kanyang tanging kayamanan kay Yezuan, at ngayon ay mahirap na siya. Gayunpaman, noong malapit nang pumunta si Yezuan sa pamilya Zijan. Boom! Biglang nag-vibrate ng marahas ang lupa, na para bang nagwawakas na ang mundo. Anong nangyari? Hindi maintindihan ni Yezuan ang sitwasyon. Inumpog niya ang kanyang ulo upang tingnan at nalaman na nagsimulang gumuho ang mga guho ng Zijan, at hindi mabilang na usok at alikabok ang bumangon at binalot ito. Boom! Biglang, isang malaking kamay ang nagunat mula sa lupa, at pagkatapos ay sinampal ito, na pinatag ang buong Zijan ruins. Sa oras na ito, si Yezuan ay nagtatago na sa malayo. Kaagad pagkatapos, ang isa pang kamay ay nakaunat, at pagkatapos ay sa 2 kamay, isang malaking ulo ang nakaunat. Emperor Zijan, ano ito? Mabilis na pinakawalan ni Yezuan si Emperor Zijan, na nagulat nang lumabas siya. Isa rin itong Black Gold War Beast, ngunit ang core nito ay marahil ang pinakamagandang Black Gold na bato. Gulat na sabi ni Emperor Zijan. Ang pinakamahusay na Black and Gold War Beast. Nang marinig ito, nagtaas ng kilay si Yezuan. Hindi niya inaasahan na may isang nakakatakot na Black Gold Beast sa ilalim ng Purple Gold na palasyo. At saka, kahit si Emperor Zijan ay hindi alam. Sa sandaling ito, ang mataas na kalidad na Black Gold Beast na ito ay nakaakyat na sa lupa, at ang malalaking mata na iyon ay nakatitig kina Yezuan at Emperor Zijan. Hindi, isa siyang guardian beast na nilikha ni Zifeng. Kapag nakaalis na ako sa gulo, lalabas siya para habulin at patayin ako. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Emperor Zijan. Ang Black Gold Giant na isang 9th rank half-step Emperor dati ay talagang walang-wala kumpara sa nasa harap niya. Ang pinakamataas na kalidad na Black Gold Giant na ito ay maaaring nakarating na sa kaharian ng Emperador. Lola, hindi na magagamit ang Divine Sword Art. Itinaas ni Yezuan ang kanyang mga kilay at nagmamadaling dinala ang Zijan Emperor sa devouring space. Nang makita ang pagkawala ni Emperor Zijan, ang pinakamataas na kalidad na Black Gold Giant na ito ay ibinaling ang kanyang atensyon sa Sword God Clone, pagkatapos ay gumapang palabas ng lupa ng malakas, at pagkatapos ay sumugod patungo sa Sword God Clone. Boom! Ang bilis ng top quality Black Gold Giant na ito ay hindi mabagal. Ito ay tumatakbo na parang sobrang lindol, at sa isang kisap mata, ito ay nasa harap ng Sword God Clone. Bang! Gamit ang isang paa, natapakan nito ang Sword God Clone at ang Black Gold Sword Attendant sa ilalim ng mga paa nito. I-click. Kahit na siya ay sumulong minsan, ang Black Gold Swordsman ay naapakan pa rin hanggang sa mamatay. Tulad ng para sa Sword God Clone, hindi siya nasaktan. Mukhang hindi maganda ang mga bagay. Parang walang malalakas na puwersa sa malapit, mukhang maghihintay lang tayo. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili.
Sa mga nakapaligid na puwersa, mayroong karamihan sa mataas na antas ng kalahating hakbang na antas ng emperador, at nakaharap sa pinakamahusay na higanteng itim na ginto sa antas ng emperador, ito ay nanliligaw sa kamatayan. Kaya hinayaan lang ni Yeshua na i-clone ng Sword God ang top quality black gold giant na ito at maghintay. Hintayin ang black gold or vein upang makagawa ng itim na ginto, at pagkatapos ay gawin itong isang quasi-emperor na sandata na lulunukin, upang maibalik ang cooldown ng Divine Sword Art. Hanggat magagamit ang Divine Sword Art, hindi ito mapipigilan ng napakagandang black gold na higanteng ito, kahit na sa antas ng isang walang hanggang emperador.